Nasa 50 mga divers mula sa Philippine Navy, Philippine Coast Guard, Philippine Air Force, UNTV News and Rescue Dive Team ang kasama sa isasagawang flag hoisting sa Philippine Rise ngayong araw, kasabay ng araw ng kasarinlan. Kaya naman hindi biro ang paghahanda para sa kaligtasan ng mga ito. Kasama ang doktor at nurses ng Philippine Navy, doktor mula sa DOH at UNTV News and Rescue Team ay sama-samang naka-standby medic para sa lahat ng participants. Bago ang gagawing pagsisid ng mga diver dito sa Philippine Rise, katuwang ng mga doktor ang UNTV News and Rescue Team sa pagkuha ng kanilang medical conditions. Those who have hypertension, those who have maintenance medications, yung may mga colds, so hindi pwede mag-dive yung may mga colds because they will have a difficulty in equalizing underwater. 3 emergency scenario naman ang pinaghahandaan ng medical team na maaaring mangyari sa mga diver. Ito ay ang mabilisang pag-akyat mula sa malalim na bahagi ng dagat papunta sa surface, kung saan maaaring mag-expand ng baga at mabutas. Pagkalunod, isa rin sa karaniwang nangyayari sa mga diver ay ang decompression sickness. At nakahanda na ang lahat ng rescue equipment ng medical team gaya ng hyperbaric chamber para sa decompression sickness patient. Meron po tayong isang medical equipment dyan na tinatawag nating hyperbaric chamber. Ito po ay isang napakakapal na bakal na pwede nating punuin ng oxygen, itataas natin ang pressure at ibabalik natin, i-dissolve ulit natin with using that high pressure yung mga inert gases sa katawan ng pasyente. The patient will stay there for at least 6 hours. Kung sakali namang magkaroon ng pasyente, isang airlift operation din ang nakahanda nang sa gayon ay mapabilis ang pagdadala sa ospital. Nakalatag na rin ang mga strategic plan para sa magiging deployment ng medical team sa kabuuan ng event. We are hoping na walang mangyari but we are prepared for the worst. Maituturing na historical event ang gaganaping flag hoisting sa Philippine Rise ngayong araw at lahat ng nakasama at nakiisa sa event na ito ay makakasama na sa kasaysayan. Mula dito sa BRP Davao del Sur, Benedict Galasan, humahataw sa balita.